Hi guys, so okay naman, hindi na chinek ni Amo, napanakot lang pala yung chat-chat niya na i-check niya bago ako umalis. Kaso medyo late na tayo, 11 dapat nasa boarding na ako. Ikakadating ko ng airport, mag-aalas 10 na. So buti na lang, pagdating ko dun sa immigration, mabilis lahat yung pag-check-in ko ng mga luggage ko. Grabe, tinapon ko din pala yung mga dala ko na baso dahil ang bigat. So pagdating ko dun sa staff ng AirAsia, mahigpit sila guys, mayroon dun 3 yung bag na niya pang hand carry. Galit yung staff, grabe mahigpit. Pero may yung staff na napuntahan ko, mabait naman siya. Sobra ako ng 1 kilo dun sa luggage, okay naman daw. Tapos dito nasa 7.5, okay naman daw, mabait siya. Pero yung isang dun sa kabila, Diyos ko talaga, ang lakas ng boses nung babae, nakakatakot. So ayan, na tayo sa boarding gate natin. Hindi na ako makakain, anong oras na, late na. So, tip ko sa inyo, kapag kayo ay uuwi na ng Pilipinas for good or magbabakasyon, ibulat-lat nyo na yung mga maleta nyo pagka bago pa lang gumising yung mga amo nyo. Sabihin nyo, check na. Buksan nyo na bago pa nila sabihin na i-check nila bago kayo umalis. So, ganito yung ginawa ko no pagkagising ko. Initabas ko na lahat ng mga gamit ko. Talagang inopen ko na lahat. So, bago pa siya gumising, nandun, binuksan ko na yung ilaw. Kita nila sa mga mata, sa mga CCTV. Nakita na nila yung maleta ko, naka-open na siya. So, paglabas ng amo ko, binigay na lahat ng documents, perma, wala na akong annual leave, tapos yung ating sahod binigay na din. And then sabi ko, you want to check my luggage? Ayan, pina-check ko. Tapos sabi niya, no need, sabi niya. Sa Hong Kong, mabilis lang hanapin yung mga boarding gates. May mga nakalagay silang mga number. Lahat naman yata ng airport may ganyan. So, wag tayong malilito. Tingnan lang natin yan, sundan lang natin. And then madaming lift. And then sasakay pa tayo dito ng mga train. Ang layo, no? Totoong mahigpit ang AirAsia guys. Kahit naka-check-in ka na, lahat yung hand carry mo, chine-check pa rin nila dito sa boarding gate. Grabe, buti na akin. Grabe, aswerte ko talaga. Doon sa check-in, hindi nila tinimbang yung hand carry ko na to. Kasi nakita nila na hindi naman, pero mabigat to guys. Tapos dito, hindi na rin nila tinimbang kasi maliit nga yung bag ko. Tingnan nyo naman. Pero mabigat siya. Mabigat ito guys, kaya ingat kayo pag AirAsia, mahigpit sila, grabe. Tapos yung mga staff, grabe matataray. Buti na lang natapat ako sa mabait. AirAsia. 今日 weekend 我諗住送1000蚊俾你，貴成靚嘅人。哦，你唔使用㗎。我哋嘢都幾千蚊，你都俾晒啦。Kinabahan pa akong maigi kanina dun sa pag-check ng amo ko, hindi naman pala bubulat-latin. Binuksan ko na yung maleta ko, hindi niya naman chinek, no need na daw. Tapos, ang matindi pa, yung cellphone ko, pinagbubura ko pa yung mga picture ng alaga ko. Sayang naman, may memory sana kami. Kasi natakot ako baka cellphone ko bulat-latin din. Eh, wala naman pala. Panakot lang pala yun. This is it guys. Bye-bye Hong Kong muna. Doon muna tayo mag-aalaga ng mga anak natin sa Pilipinas. Mabilis nga itong naging biyahe natin ngayon. 1 hour and 45 minutes guys. Bago mag 2 o'clock ay nasa Pilipinas na tayo. Pagdating naman sa Pilipinas ay lumabas na ako ng ating airport. Tapos naghanap ako ng bus na masasakyan papuntang PITX. At ito na ako sumakay sa DLTV papunta naman ng Bicol. Wala nga masyadong sakay ito guys. Pero nag-pick up din sila along the way ng mga sasakay. Kasi sa PITX konti lang po kami. Guys, may tip kami sa inyo. Kanina may nakasabay ako pagbaba ko na Terminal 3 dito sa NAIA. Nasira yung kanyang luggage. So, nasira siya sa loob ng airline. So, pwede nyong i-report yan dun sa airline kung saan kayo sumakay. At guess what? Binayaran siya ng 3,500. O, diba? Pesos yan ha. Okay, stop over muna tayo at ang binayaran ko na naman ulit dito ay 130 pesos. Isang maliit na isda at isang kanin. Grabe na talaga. Siguro 30 pesos yung kanin tapos yung ulam na isang pirasong bangus ay 100 pesos. Ganito na talaga yata ang presyohan dito sa atin sa Pilipinas. So, masanay na.
Good news guys, meron pong magaganap na interview. Ang best time consultant yung nagpaalis sa akin sa Maynila. Uuwi po sila ng Pilipinas sa February 13. So kung malapit po kayo sa Malate, Manila sa Maris Manpower, yan po yung ka-tie up nila. Pumunta po kayo kasi open sila sa mga ex-abroad at mga first-timer. For more information, ilalagay ko sa comment section ang kanilang Facebook page and yung mga details. Hello guys! So today's video, isi-share ko to sa inyo. Baka sakaling makatulong sa mga katulad ko na nag-break or terminate or tinerminate. So, ayan, may nagkwento sa akin sa eroplano sa loob na yung mga nag-break or terminate may matatanggap daw sa OWA kung hindi ka nababalik ng ibang bansa. One time lang ito guys, 25,000 itong papel na to. Basta nasa inyo yung termination letter, yung kontrata nyo nasa inyo, yan daw yung mga requirements. So, ang tawag daw dito ng OWA, sa OWA ito guys makukuha. Yung balik, manggagawa, ano ba yun? Basta hanap buhay, parang ganon. So, sayang yung 25,000. So, asikasuhin ko ito kung totoo. And, iba-vlog ko siya sa inyo kapag nakakuha ako. So, abangan natin sa vlog ha. Ito yung aking termination letter. Diyos ko ang anak. Dumi na naman pati ng ano. Ating, ayan. Ba't lagi kasing linis? Ang ginagawa mo? Sabihin mo sa kanila, dali. Anong ginagawa mo? Ang ginagawa mo dyan? Bakit mo tinatanggal? Bibi. Gusto ko may bra, baby. Huwag mo tanggalin. Ha? 2018 pa tayo nag-start ng bahay. Ngayon lang natapos yung ating bintana. Inabot nga ito ng 18,000. Tatlong malalaki, ganyan. Tapos yung dalawa sa kusina. And libre na po yung sa CR. Nakakatuwa, natapos din yung ating sliding window. Ang cute nga nitong sa CR namin. Ginaya ko yung sa Hong Kong na nakita ko sa amo ko. Ganyan kasi yung bintana nila. Sabi ko, sa taas yung pagbukas. Inabot nga ng 41,000 lahat-lahat na ng bintana namin dito sa buong bahay. Na pakunti-kunti naming pinagawa. Halimbawa, 3 lang, 2 lang. Tapos ngayon, napatapos na natin. Sipag at tiyaga lang. Wow! Ingat, Pasko. Ilang. Ayun. Ito. Pwede pala guys na asikasuhin nyo yung mga OWA nyo kapag na-terminate na kayo at mag-stay kayo sa Hong Kong ng ilang araw pa bago yung flight nyo. Pwede nyo puntahan mismo yung OWA sa Admiralty. And dun nyo asikasuhin yung sinasabi nila na balik manggagawa, yung parang balik hanap buhay program, parang ganon. So may nagsabi lang sa akin yan guys, may nag-PM sa akin na pwede daw. So sino na sa inyo yung mga nakatry? Kung nasa Saudi kayo, pwede nyo mapuntahan kung nakakalabas kayo sa mismong OWA. Kung nasa Hong Kong naman kayo, sa Admiralty po yan, station, yung kanilang OWA branch. So pwede kayong pumunta doon, dalhin nyo lang yung termination letter nyo, yung ticket nyo pa uwi. And mas madali daw yung process kapag doon mismo kayo sa kung saan kayo nagtatrabaho, nag-asikaso. Pero sabihin ko sa inyo, one time lang yan. And sasabihan nila kayo na hindi na kayo babalik ng abroad, baka kakuha kayo ng balik hanap buhay program. Pero kung babalik pa kayo ng abroad, hindi po kayo dyan mabibigyan. Let's nga kay mama. Yan. Ang galing ng payong na to guys, buy one take one. Pagdating ko nga dito sa Pilipinas, ay walang mga payong dito sa bahay, diba laging maulan, di kayo makalabas. So nag-order ako. Ayan nga, nakita ko ay buy one take one sila. So 4 nga yung nakuha natin. At 130 pesos each lang guys. Pag binili mo nga to dyan sa palengke o sa mga mall, ay nasa 200 plus yan. Plus automatic na to guys, kaya mas madaling gamitin. At halatang matibay din dahil makapal yung tela niya at yung mga metal na ginamit sa loob. Kaya bilhan mo na rin yung mga anak mo, nasa comment section ng link. Tips ko sa inyo guys pag magpapatiles kayo para hindi kayo matulad dito sa amin. No? So magkaiba yung tiles namin doon at saka dito. Kasi nga dahan-dahan ako nagpapatiles. Pag may pera, yun muna yung pinatiles namin na una. Eh syempre sa susunod wala ka nang makikita na ganyan na design. So dito iba na yung tiles namin sa sala. Kaya ayun, pag magpapatiles kayo, pag ipunan nyo, bumili muna kayo lahat ng tiles na same na design. Ito sa kwarto, pwede naman pala iba-ibang design kasi kwarto naman yan. Master bedroom namin, wala pa yan tiles. So, 25 na tiles or 30 tiles siguro yung magagamit namin dyan. 165 na tiles yung nagamit namin dito sa bahay. 10 by 7 yung sukat.